Final na po, as of now, Senate President Sherwin Gatchalian ang magiging presiding officer. Siya ang magpipreside ng impeachment court, impeachment trial ni Vice President simula sa Monday, 2 p.m. Ayan po. Nung mga nakarang araw, napapag-usapan si Escudero at saka Pangilinan dahil mga abogadong nasa majority, pero hindi po nangyari yun. Pinanindigan ng Senate President, kaya niya at kakayanin niya. Okay na okay yan. Kasi, siyempre, hindi naman ho ganun kadaling maging Senate President pagkatapos ito na yung pagkakataon na impeachment court ay trabaho nila yan. Ibig sabihin, mandatory yan, constitutional duty, so hindi siya aatras. Pinanindigan po nitong seryosong senador na veterano na sa Senado. Okay? At kanyang paninindigan na siya ang mag-preside kahit hindi siya abogado. Kanya daw inaral, pinag-aralan, at marami siyang abogado sa Senado, sa Office of the Senate President at Legal Department ng Senado na gagabay sa kanya. Okay na okay yan. Sige, mas maganda po yan kasi nung si Escudero ang pinag-uusapan, marami nag-react eh. Yung iba nagdududa pa kay Escudero, yung iba ay nagagalit pa eh, di ba? Pero ito, Senate President ang nanindigan at sinuportahan ng majority. Sige, ikaw na at kaya mo yan. Gagawin ko yan. Gagawin niya yan. Ayun, ang malinaw na malinaw. So, walang magiging problema. As of now, nakaready na ang lahat. Pati mamamayang Pilipino magbabantay. Senate President, mga Senator Judges, mga abogado na magkabilang panig. May pabiro pero totoo. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, minority, pumasok na kayo, may trabaho na tayo. Ayan. Pero pumasok sila o hindi, may quorum naman. Kasi 13 na nga yung majority. Pag hindi pumasok yung opposition, di tuloy pa rin ang trabaho. At saka nakakahiya. Dahil impeachment trial ito. Pag hindi pumasok yung opposition dyan, hindi nila ginagawa yung kanilang constitutional duty. Kasi constitutional duty ang pagiging senator judge in person o personal sa impeachment court. Hindi pwedeng online, hindi pwedeng malalayo o wala sa Senado. Kaya yung hindi papasok na senador, hindi kayo papayagang mag-online. Kailangan nasa Senado. Yan ang policy. Yan ang impeachment rules na susundin. Ipatutupad ng presiding officer at Senate President Gatchalian ang lahat ng alituntunin. Ang makakapag-participate na senador ay yun lang pumasok at nasa impeachment court. Kaya magkasakit yung iba, huwag naman sana. Mag-absent yung iba, huwag naman sana. O yung iba'y nagtatago, yung iba'y makukulong, sorry. Kayo yung wala. Kayo yung may pananagutan sa bayan. Pero umaasa tayo at ang liderato ng Senado, hindi mawawala yung quorum. Mananatili na 13 sigurado papasok. Pumasok o hindi, inuulit ko, ang nasa oposisyon. Ayan. Okay, ganda nito, di ba? Isang tulog na lang eh. Isang tulog na lang kasi sa Lunes na yan, 2:00, simula pa lang yan. At para sa inyong kaalaman, for information po, baka hindi, ano bang mangyayari sa Monday? Ang mangyayari po sa Monday, ang unang tatalakayin dyan yung, siyempre, magkikita-kita sila lahat doon. Tapos, yung mga motion, magkakaroon po ng mga motion dyan, magkabilang panig kung ano ng mga motion din natin pangunahan. Kung ano man yung mga motion na ipapile nila. Motion ng prosecution, motion ng depensa, yun ang didiscuss ng mga senador judge. So, itong opening sa Monday, medyo abangan na natin. Kasi pwedeng may mangyari na pagtalakay ng ebidensya o pwedeng pag-usapan ay yung magiging takbo o proseso. Pero hindi na po magiging mahirap yan kasi kaya napakahalaga ng pre-trial conference na tapos na ng 4 na araw yata yun. Doon nalatag na ang lahat ng gagawin. Nandun ang lahat ng ebidensya, pangalan ng mga testigo, ng magkabilang panig. So, yun na yung ilalabas ng clerk of court
sa actual trial. Yung mga dokumento at listahan ng testigo, dokumentong kanilang pinirmahan doon, minarkahan na doon na ebidensya, dokumento na magkabilang panig, pipresenta lang yun ng clerk of court sa panguna ni Atty. Bantog, ang sekretary ng Senado. Yun po yun. Security sa loob at labas ng Senado, ready na. At depensa, prosecution at Senado. Senator Judge, kung tawagin. Good luck, Senate President Gatchalian. Galing sa malaking pamilyang politiko, negosyanteng pamilya, at veteranong mambabatas. Kaya alam niyo, ang isang very totoo, kaya magiging maayos ito kasi pasintabi na, hindi ko naman sinasabing istorbo yung kanilang mga mahal sa buhay. Binata po kasi, single po si Senador Gatchalian, kaya focus talaga sa trabaho yan. Kaya nga binansagan siyang senador na pinakaunang pumasok, pinaka-late umuwi. Nagreklamo na nga yung mga staff nung araw pa. Kasi siya yung pinakahuling umuwi na senador. Kaya pinakahuling makauwi yung kanyang mga staff. Yung mga ibang senador malalayo na, nakauwi na kung saan nasa bahay nila. Yung senador mo kasi dyan, nandun pa sa Senado nagtatrabaho nung siya ay pangkaraniwang senador at chairman ng Finance Committee at iba pang mga naghahawakang posisyon. Ay di lalo na ngayon. Kaya nga kahit na walang session, araw-araw nasa Senado siya bilang Senate President. Ganon siyang kaseryoso magtrabaho dahil siya nga po ay Senate President at siya ho ay binata, walang pamilya. Kundi yung mga kapatid, mga magulang, di ba? Alam naman natin. Pero yung asawa wala po. Natiling binata ang 52 years old, sabi niya eh. Yung isang araw natin ko yung interview niya, 52 years old na raw siya. Single pa rin. Kaya focus sa trabaho. Kaya inaral lahat. Ang impeachment court, ang impeachment rules, proseso, legal issue, technical, at kung ano pang pwedeng ma-intercept during trial. Dahil siya ang presiding officer as Senate President. Grabe, worldwide coverage ito. Talagang lulutang ang kanyang pangalan dyan. At tama yung kanyang pinanindigan, hawakan ito. Dahil ito na nga yung pagkakataong kanyang mapakita sa buong mundong mga Pilipino at sa international community na kahit hindi siya abogado, kanyang hinawakan at pangatawanan ang kanyang constitutional duty. Yun po yun. Sige, good luck. Tagumpay nyo, tagumpay ng mamamayan. Katotohanan, may kaakibat na pananagutan. Ayun, di ba? Please like, share, subscribe, and follow. Marami nanonood pero hindi yata kayo nagsusubscribe eh. Subscribe po kayo dahil pagka kayo nakasubscribe, lahat ng topic ko rito, lahat ng isang ito, mamamonitor nyo. Pwede nyo balikan kaagad kung kahit busy kayo, sigurado mamiyan, nandiyan yan. Automatic po yun. So, yun po ang advantage na di ba? Magtulungan tayo. Ito naman ay volunteer kong ginagawa para sa information ng nakakaunawa, nakakaintindi ng mamamayang Pilipino. At yung mga ayaw umintindi, at least nalalaman din nila. Di ba? Bahala na sila. At si Lord na rin ang bahala doon sa mga hindi tumanggap ng ating mga paniniwala at opinion. Salamat po.